Joining us now is Benjo Basas, National Chairperson of the Teachers Dignity Coalition, to talk about the impact of Typhoon Uwan on schools. Benjo, thank you for joining us. Yes, Sir Angelo and Miss Angela, magandang umaga po. All right, Benjo, itong last report natin, we were talking about the number of classrooms destroyed. Ano ba magiging impact nito in terms of paghahabol natin in building more classrooms? Hindi tayo humaabot pa nga sa threshold, nawawasak ng mga bagyo. Medyo talagang ano po ito, no, malaking problema ito, no, considering that we only completed 22 classrooms no for this year, no, against a target of around 1,700 and against the backlog of something like 165,000. Imagine that, no. So ang dami, no, nakahabulin natin ngayon, ano. So ang ibig sabihin lamang naman po nito, no, sa amin, no, sa field, no, doon sa mga eskwelahan, syempre, no, this would further, no, kumbaga learning, further congest, no, our classrooms, our schools, di ba? Kasi pag kinulang po tayo ng classroom, syempre saan naman natin dadalhin yung mga bata, di ba? Wala tayong ibang magiging paraan ngayon, ano, kundi gawin yung iba't ibang mga schemes na ginagawa natin before na artificial, no? Like for example, Sir Angelo, no, yung isisiksik natin, ano, sa ilang mga classrooms yung dapat sana ay mga bata, no, sa let's say 2 classrooms or 3 classrooms, no, or hahatiin natin yung classroom physically, no, para ma-accommodate yung mga bata, no, or worse, no, at ito ay nakita na rin naman ito ng EDCOM before, no. Ang gagawin po natin diyan ay magkakaroon po tayo nung tinatawag po natin ng mga shifting, no. So well, at least dito sa Metro Manila ginagawa talaga natin yan, no, yung double shift, no. Pero in some rare cases naman, no, meron tayong 3 shifts, no. Yung report ng EDCOM noong nakaraan, 5 shifts nga, no. Meron pong ganun. Of course, that's very rare na case naman po. Well, talagang ginagawa yun. May ibang report po ako kasi na nagawa before na nasilip namin na talagang 3 shifts, no. Yung ginagawa nila sa mga classroom dahil nga kulang na kulang. And right now, yung mga classrooms ngayon na iba pa ginagawa pang evacuation centers. So ngayon naman po ang tanong dito, of course, ano, kamusta po yung mga teachers? Meron po ba silang mga hinihiling ngayon na mga, kumbaga, tulong, no, ayuda, dahil malamang po, no, ating mga teachers ay greatly affected din po nitong mga nagdaan na bagyo. Tama po, nagkaroon po kami ng meeting, no, nung bisperas ng bagyong Uwan, ano, at of course that includes our leaders from Visayas, no, specifically sa Cebu, at may mga guro po talaga tayo, no, na devastated po, yung bahay ay inanod, no. And then although wala pa namang report sa amin na meron, sana wala, no, na meron pong namatay or may mga namatayan, ano. Pero ganun po, no. So kaya nga po ngayon Ma'am Angela, napakaganda po ng tanong ninyo kasi ngayon ay nag-offer yung GSIS at SSS ng calamity loan. Pero this is very limited, no, and of course, no, we have to mention din, ano, that the GSIS, no, ay meron silang tinatawag ngayon na moratorium, no, for that loan, no, specifically for that calamity loan. Pero ang hinihingi po namin sana, no, kung kaya, no, ay ayuda, no, tulong from GSIS, no, for government employees or SSS for private, no, sector, 'di ba? Pero kung hindi naman talaga possible, baka naman po pwede, no, na gawing zero interest, no, itong tinatawag po natin na calamity, kasi kailangan po talaga ng tulong. Hindi naman po natin kaya na tumulong, no, at tama naman yung mga leader natin sa Cebu, naunawaan nila dahil ang ginagawa po namin before, nagtutulungan po, 'di ba? Nagtutulungan tayo, no, tayo, 'di ba? So actually, parang yung resilience po na ito, no, yung pagbabayanihan po natin ito, no. Minsan nga sinasamantala pa ito ng gobyerno. Total, gumagawa naman tayo ng paraan on our own. Sana, no, bigyan po talaga ng tulong kasi take note po, nawalan sila ng kabuhayan, nawalan ng bahay, maraming hindi lamang po mga teacher, no, nawalan ng mahal sa buhay, no. So sa ganito pong panahon, sa ganitong pagkakataon mo, kailangan po talaga, no, na mag-offer ng tulong at hindi pautang, no, that would further, no, burden our teachers and government employees, no,
financially in the future po. Sir Benjo, kanina nabanggit nyo sana no interest na calamity loan if ever. Actually, under the declaration po ng state of calamity ni Pangulong Bongbong Marcos, nakalagay po doon, naka-indicate under that provision na no interest daw po yung mga magiging calamity loan if ever may maglo-loan. But siguro we have so much questions po sa inyo. Siguro ganito na lang po na para mabilis na lang din tayo. Pagdating po doon sa issue, of course, chain reaction na po yung nangyayari ngayon sa mga teachers and mga estudyante, nawawalan po sila ng araw para makapag-aral. Paano po makakahabol ngayon? Yan po yung isang malaki nating problema. But even before, Tino and Uwan naman po talaga, meron na po talaga tayong mga suspension of classes, lalo na nung mga nakaraang buwan po. Dahil ang daming bagyong dumadaan. Ginagawa naman po natin ito ng paraan. Meron po tayong mga makeup activities, not necessarily makeup classes. Pero may mga extension po tayo ng mga sessions. Meron po tayong mga alternative delivery modes na ginagawa po, di ba? Anything na possible po to catch up ay ginagawa po ng ating mga paaralan. Meron din yung DepEd po na Education in Emergency. Meron po tayong mga programs po nito. Basta ang amin lamang po, basta hindi lang po ma-compromise yung prescribed teaching and learning days. At natapos po tayo, Ma'am Angela, ng first quarter nung nakaraang late last month po, natapos po tayo. Ngayon po, nasa second week pa lamang tayo ng ng third quarter o ng second semester. So sa tingin namin, hindi pa naman po tayo masyadong compromise itong teaching and learning days. And we have scheme para po maghabol. Alright, well, sa usapin nga po ng ADM, may alternative delivery mode, isa rin pong problema ng mga teachers kasi ang tanong dyan gaano kalawak, diba, yung programa na yan dahil ibang mga teachers sila ay kumbaga, sila pa'y nag-aabono ng mga pagpaprint ng mga materials. Iba pa pong usapan yan, imbitahan ka namin ulit, Sir Benjo. Wala na po tayong oras para sa mas malawak na usapin tungkol sa edukasyon. Maraming salamat po sa inyo. Oras Benjo Basas, National Chairperson of the Teachers Dignity Coalition.